Naglagas na ang balahibo ng inahin. Magpapakain na po kami sa mga alaga sa rasyon sa tanghali. Magandang araw po mga kaibigan at welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode. Bago po ako mag-umpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga bagong nag-subscribe sa aking channel. Tinatanaw ko po na isang utang na loob ang suporta ninyo, at sa lahat ng dati kong mga subscribers, mga kaibigan at sa lahat ng mga manunood. Sa muli, maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay paki-press lamang ng subscribe button na makikita sa ibabang bahagi. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, today's episode ay tungkol dito sa kabubulog lang na inahin na nasa 2 linggo pa. Pero ngayon ay umpisa nang naglalagas ang kanyang balahibo at ito po ang bibigyan natin ng pansin. Bakit ba ito nangyayari at ano ang mga dapat gawin? Manood lamang po kayo upang makakuha ng mga simpleng kaalaman. Habang pinapanood ninyo itong video ay may ibabahagi po akong bitamina na gagamitin namin para sa inahin na ito. Disclaimer lang na hindi po ito paid advertisement, nagkataon lang na ito ang nabili sa tindahan at may ibang brands din po na mabisa rin. Bakit naglalagas ang balahibo? Ito po ay isang kondisyon ng mga inahin o kahit sa ibang mga alaga kung saan ay kusang matanggal na lang ang kanilang balahibo. Madalas makikita natin ito sa mga bagong walay na mga inahin. Minsan ay normal lang na dumadating ang ganitong kondisyon lalo na kung sobrang namayat ang mama pig habang nasa lactation period, kung saan nawawala ang nutrisyon dahil napupunta sa mga biik. Ang ibang mga dahilan ay kung dumaan sa matinding stress, pagkakasakit, mismanagement at marami pang iba. Sa mga sinundan na mga episodes ay talagang namayat ang mama pig na ito bago pa nahiwalay ang kanyang mga biik. Kaya bago mahiwalay ay inumpisahan na po namin ang pagbibigay ng bitamina upang magiging healthy ang alaga, hindi man maibalik agad ang katawan basta may supplements na. Nagbigay na rin ng ibang mga gamot upang may handa sa muling pagpapabulog. Kinokondisyon na namin ang alaga para mabulugan agad bago kami maabutan ng pagkalagas. Naging matagumpay naman ang pagpapabulog dahil 5 araw simula ng mahiwalay ay nabulugan agad. Ang kagandahan lang ay nauna ang pagpapabulog bago dumating ang kondisyon na ito. Kung nauna kasi ang paglagas ay posibleng matatagalan bumalik sa paglalandi na abutin pa ng mahigit 1 o 2 buwan. Tingnan po ninyo na madaling matanggal ang kanyang balahibo. Mayroon din sa sahig kung kinikiskas niya ang katawan sa mga bakal. Ang supplement na naibigay ay additional na lang po ito sa sisical powder na binibigay sa kanya araw-araw. Sa uulitin, maaaring magbigay ng ibang vitamina powder man o injectables at wala pong problema dito. Hindi naman po ito malubhang sakit, sadyang may pagkakataon lang na naglulugon sila at common sa inahin pagkatapos manganak o sa panahon ng pagwawalay dahil nababawasan ang kanilang nutrients gawa ng panganganak at lactation. Limitado pa po ang kanyang pagkain dahil bagong bulog pa at hinihintay namin ang unang 21 days kung mag-reheat ang alaga, may 6 na araw pa tsaka dagdagan ang rasyon. Ang pagbibigay ng additional supplements upang mapunuan ang mga kulang na nutrients. Inaasahan na po namin na baka mangyayari ang paglulugon dahil malaki ang nabawas sa kanyang timbang. Sa nakaraang 8 panganganak niya ay 2 o 3 beses na siyang nagkaganito, ang maganda lang ay nauna na ang pagpapabulog katulad sa ngayon bago dumating ang ganitong kondisyon. Katulad ng nabanggit, mahirap kung nauna ang paglagas dahil maaantala ang pagpapabulog, gagastos tayo sa feeds dahil hahaba ang dry period, gastos sa gamot at apektado na rin ang kita dahil matagal magbuntis. Update naman tayo dito sa isa na nasa mahigit 60 days na ang pinagbubuntis sa kanyang pangalawang parity. So far ay okay lang naman ang alaga, mabilog ang katawan at medyo matako din sa pagkain.
Dahil medyo mainit ang tanghali ay paliguan natin sila. May ugali po itong isa kung papaliguan dahil nagagalit kapag gagamitan ng hose. Ang gusto niya ay tabo lang, pansinin po ninyo. Kabisado na po namin ang mga ugali ng mga inahin, ang isa ay ayaw pahipo sa may leeg o batok dahil ang akala ay mag-i-inject. Kaya minsan ay iniiwasan namin ang pagbibigay ng injection kaya naka-powder lang ang bitamina sa ngayon, pero kung kailangan talaga ay nag-i-inject naman. Powder lang po ang ibinigay namin dahil nakapag-inject naman kami ng B-complex bago at pagkatapos na hiwalay at may iba pang bitamina na ibinigay para sa pagpapakondisyon na mabulugan. Gagawin namin ito ng mga 1 linggo at maaaring dagdagan kung kinakailangan. Kung may panahon po kayo na panoorin ang mga sinundan na mga episodes dahil makikita po ninyo kung anong aktibidad ang ginawa namin sa inahin. Pagkatapos manganak o di kaya ay malapit nang mahiwalay ang inyong alagang inahin ay obserbahan ang kondisyon ng katawan, kung malaki ba ang nabawas sa timbang, bigyan ng sapat na feeds at mga bitamina, para may handa sa next breeding. Kung mapapansin sa kanyang likod ay klaro na ang buto tanda ng nabawasan ang kanyang timbang dahil na rin malalaki ang naiwalay na mga biik. Ganito na po talaga siya sa lahat ng naging anakan ay pumapayat sa kalagitnaan ng lactation period. Medyo may katandaan na rin ang Mama Pig dahil pang 9th parity na po niya ngayon, sa awa ng Diyos. Nanghihingi pa ng dagdag at kumuha pa ng Madre de Agua, isa sa mga alternatibong pagkain na binibigay namin araw-araw at mayaman sa protina. Halos naubos na ang mga dahon ng Madre de Agua na nakatanim dito sa may kulungan, pero marami pa naman sa kabilang area. Malaking tulong po ito sa amin dahil nakakatipid po kami sa pagbili ng commercial feeds. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.